Fabcon, amoy nakaka-joyful! Fabcon, amoy nakaka-joyful! Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan, tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang nagkamit ng parangal bilang Best News Anchor ay walang iba kundi si Angelo Palmones ng Magandang Umaga Pilipinas, DZRH Radio 666 kHz. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuhay Lizalde na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Angel po si Angelo Palmones sa giiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat. Life goes on! Good morning, Lakay! Good morning, Sister Anne. At good morning.
Magandang mainit na umaga. Angel po si Angelo Palmo na nag-iwan sa inyo ng isang magandang umaga. Maraming Sa salamat. Pilipinas, una sa Pilipino. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at papaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. NBS, Trending and Bara Show. Nakahandang Sa ating balitan mga kaibigan sa Rapido Hataw. Public Service Hour. Siyempre pa, una sa Pilipinas. Una Ayan sa ang kabuhanan din pala tuntunan ng break time. Sabay niyo na po ang mga balita at talakayan sa Balansyado. Maraming salamat. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa match point. Ang legal kasama si Attorney Rina Seco. Usapang Legal. Nagpapatuloy pang DZRH Usapang Legal kasama ang Panyaran ng Bayan. Ako pa si Attorney Rina Seco. Pero bago po tayo magpatuloy sa ating talakayan, meron muna tayong isang report mula kay RH9 Tina Nolasco dahil kaso po sa 2019 SEA Games facilities, matagal nang ibinasura ng Ombudsman ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon. Ang detalye niyan, RH9 Tina Nolasco. Nilinaw ni DPWH Secretary Vince Dizon na matagal nang ibinasura ng Ombudsman ang reklamo laban sa kanya kaugnay ng umano'y mga anomalya sa konstruksyon ng pasilidad ng 2019 SEA Games sa New Clark City, Tarlac. Batay umano sa mga dokumento mula sa Ombudsman, noon pang December 6, 2021, ibinasura ang reklamong malversation of public funds at graft laban sa kanya at iba pang akusado dahil sa kawalan ng sapat na ebidensya, above board at walang nilabag sa batas ang pagtatayo ng pasilidad sa New Clark City. Matatanda ang si Dizon kasi ang presidente at chief executive officer noon ng Bases Conservation and Development Authority o BCDA. Nabatid na muling umusbong ang nasabing issue sa 2019 SEA Games matapos na magsalita si NBA Director Melvin Matibag na mayroon silang natanggap na impormasyon na bilyong-bilyong pisong pondo umano ang nananatiling hindi liquidated. Ito si RH9 Tina Nolasco para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Usapang Legal. Maraming salamat sa iyo, Tina Nolasco. Samantala, by the way, mamaya po, bago tayo mag-pause for commercial, meron pong mananalo ng 500 pesos. Kasama pa rin po sa ating promo para sa ating DZRH anniversary. Bahagi ng aming pasasalamat sa ating mga tagapakinig. Pero hindi lang po yun. Dahil mamaya, bago tayo magtapos, meron pa ulit isa. So, bali dalawa po ang mananalo ngayon ng tag 500 pesos dahil alam ko or alam po namin na hindi naman bibihira lang naman or kakaunti lang yung nagkaroon ng pagkakataon na manalo doon sa papila dito ni Mr. Fred Elizalde. So magbibigay si Don Billionario ng dalawang tag 500 pesos tonight. Usapang
legal. Kanina po, before we pause for commercial, meron pong tanong, no? Kaugnay sa kung kailan lang ba. Kasi itong mga tanong ni Ma'am, kaya natutuwa ako kay Ma'am Teresita Atienza na napaka-sensible ng mga questions niya, no? Dahil yung tinatanong, sabi niya ganun, attorney, nung ipinangako ang property ay dahil sa anak, hindi naman dahil sa asawa niya. Mas lamang naman ang ibang anak kaysa sa asawa ng anak. Tama po kayo doon. Meron pa ring punto dito sa Ma'am Teresita. Paano kung may will na ipinapamana ang property sa anak at asawa ng anak? Kung namatay ang anak, magmamana pa rin ba yung asawa ng anak? Kung halimbawa pong namatay yung anak bago pa man, no, syempre kung wala na po siya at hindi pa naisasaganap yung pagmamana, edi wala pong epekto yun. Kaya lang, kung halimbawa po nagkaroon na ng pagmamana yung anak, no? Yung anak, syempre nalipat na doon sa anak yung property, no? Nung nagkaroon ng pagmamana, and therefore, bilang tagapagmana ng kanyang asawa, magmamana po siya doon sa anak, and therefore yung property na nanggaling doon sa in-laws makikinabang, no, si daughter-in-law sa ganun lang pong paraan. Usapang legal. Kumbaga ay hindi direkta ang pagmamana, pero iba pong usapin, Ma'am Teresita Atienza, kung halimbawa po si father-in-law meron siyang will at pagkatapos ay kasama sa mga binibigyan niya ng property kahit pa wala na yung asawa niya, no? Kasama sa binibigyan niya ng property itong kanyang daughter-in-law. In which case, magmamana po siya hindi dahil sa tinatawag na intestate succession, no? Kundi dahil sa will, no? Dahil sa ito ay kagustuhan. Kapag ka po kasi walang will, ang masusunod po ay yung kung ano ang binabanggit ng batas. Kapag ka po may will, masusunod po yung will, basta valid po ito, provided na hindi naaapektuhan yung 50%, no? Yung 50% ng estate. Yung estate po, yung kabuuan ng mga ari-arian na naiwan noong namatay. Kasi yung 50% po, ay itinatalaga o inirireserba para siyang paghati-hatian bilang mana ng kanyang mga compulsory heirs ng tinatawag. Again, ang mga compulsory heirs po, yung anak, whether legitimate or illegitimate or non-marital, yun pong apo kung wala ng anak, nawala na ang anak, so yung apo, o kaya naman po ay mga magulang. So, halimbawa po kung si A, anak ni X, si A namatay na at ang naiwan yung anak ni A, no? So ang magmamana kay X yun pong anak ni A. So ganon. Usapang legal. So yun, I hope nasundan po ninyo Pero may pagkakataon po, halimbawa po Ma'am Teresita Atienza at yung iba pang mga nagtatanong, Tita Amy Miraflor Garcia at Jerome Lorenzo Munbits, Ma'am Grace Recta, no? Halimbawa po kung nagkataon na ang naunang namatay, no, ay si father-in-law at si husband namatay matapos na mawala si father-in-law. Ibig pong sabihin, no, si anak, itong husband nitong nagpadala ng mensahe, nagmana na kay tatay, kay father-in-law, and therefore bilang tagapagmana ni husband, itong si nagpadala ng message sa atin, magmamana ng mula, no, dahil compulsory heir po siya, magmamana mula kay dun sa anak ni father-in-law. Ayan. Usapang legal. Ibig sabihin magmamana mula kay husband. Pero itong si Melvin Letrodo, tinatanong kung pwede daw ba niyang i-donate ang puso niya. No? Literally, pwede po ninyong i-donate ang puso ninyo. O kung anumang pati atay at balon-balunan kung meron po kayong balon-balunan. Bakit kanyo? Meron po tinatawag na organ donation. Kaya nga po, di ba, merong mga cards, no? Na kapag halimbawa nagkaroon ng aksidente o ano man nang mangyari at gusto ninyong i-donate, no, sa ibang nangangailangan, say for example, ang mata ninyo, ang iyong puso, ang iyong kidney, no? Basta healthy pa po ito at nagmamatch, no? Pwede po itong i-donate. Di ba? Pero kung sasabihin mo yung pagmamahal mo lang ang i-donate mo, ay wala yan. Wala yan. So yun pong puso,
pwede po yang i-donate. Melvin Litrodo, gawa ka lang na hingi ka lang ng organ donation card, 'di ba? Pirmahan mo bilang pagpapahintulot na kung sakasakali na may mangyari sa iyo ay magagamit ng ibang may problema sa kanilang kalusugan, yung kung anuman ang organ na gusto mong i-donate kapag ka ikay nawala na. Usapang Legal! O akala mo Melvin Litroto, hindi ko papatusin yung joke mo, ha? Kaya kong gawa ng legal na aspeto yung joke mo. Henry Dalohan, magandang gabi sa iyo. At syempre pa Jerome Lorenzo, si Ma'am Grace Recta, magandang gabi. Elmer Bendol at Florence Regalo dyan sa Pila, Laguna. At syempre pa, Miss Gael, meron nang nakareserba dito para sa iyo. Kailan ka ba ulit dadating? Usapang Legal! Nakuan po natin yung next question. RHTV, paki-flash nga at ito mas komplikado. Sabi niya, ma'am, sana po ay matulungan niyo kami. Buyer po kami ng lupa, mga 1990s pa, pero hindi po nagawa ng deed of sale. Namatay na po ang seller at wala na po kaming mahanap na kamag-anak, siguro kamag-anak ng seller. No? Ang hawak po namin ay AR, ibig sabihin acknowledgement receipt, permado ng seller na fully paid na ang lupa. No? May tax deck din sa name pa ng seller at certified true copy ng title. Yearly, ibig sabihin taon-taon po ay nagbabayad kami ng amilyar. Ano po kaya ang pwede namin gawin para mapatituluhan na sa aming pangalan ang lupa? Usapang Legal! Ayan, hindi po mapatituluhan. Ibig pong sabihin, siguro ang gustong palabasin ng ate ng padala ng mensahe is that mapalipat ang titulo. Kasi ang sinasabi niya, hawak na nila may hawak sila na certified true copy ng title. No? So may hawak na certified true copy ng title. Ibig sabihin, registered ang property, may titulo. Yun nga lang, hindi pa sa kanila nakapangalan kung di doon sa original na may-ari, hopefully doon sa buyer. Doon sa seller, no? Baka kasi ito'y mana pa, no? Noong seller, naku, malaki-laking problema po ito. Usapang Legal! Pero maganda na binabayaran po ninyo yung real property tax, yung amilyar na tinatawag. Una pong hakbang na maaari ninyong gawin ay humingi muna or kumuha muna ng certified true copy ng title ulit. Kasi kung 1990s pa ito, baka marami na pong mga pangyayari since then, hindi po ba? Dahil take note po, napakarami po ng land scam. O kaya naman maari pong yung property, bagaman at kayo ang buyer ng lupa. By the way, tanong ko muna, kayo po ba ay doon nakaposisyon sa property? Kasi napakahirap po kung hindi kayo doon nakaposisyon. Pagkatapos ay mayroong ibang interesado na dahil wala namang nakikitang nakaposisyon doon, inoccupy na lang at ginawa nung kung anong kabulastugan, medyo mahirap po ito, no? Malaki-laking legal na battle po ito, Usapang Legal! Ngayon, so kung titled na po ang property again, ito po ay pagta-transfer lamang. Ang maganda pong tingnan, alamin ang current na status ng property dahil maari pong ito ay nagkaroon ng mga disposition, na ibenta, na i-mortgage, na kung anumang mga transaksyon na nagawa sa lupa. So yun po ang una ninyong gawin, no? Dahil syempre kapag ka po kayo ay magkakaroon ng mga legal na hakbang, lalo na kung kayo po ay dudulog sa korte, kakailanganin po ninyo na maipakita ano ang current na status ng property. Usapang Legal! So, ang kailangan po ninyo, maliban doon sa certified true copy, actually, kailangan po ninyo ng title mismo, copy ng original owner's copy. No? So, kung hindi po ninyo mahanap ang, kumbaga, mag-effort pa din po kayo, Mag-effort pa din po kayo na hanapin muna yung mga heirs, Kahit wala kayong kakilala, kahit hindi niyo mahanap ang pamilya, pwede pong i-trace
ang record sa PSA, no, Local Civil Register, o kaya naman po sa barangay. At kung may heirs na makita, sila po ang pipirma ng deed of sale or deed of conveyance para po maipagpatuloy ang transfer. Usapang Legal. Ngayon, kung hindi na po talaga mahanap ang heirs at sabi ninyo ang hawak lang ninyo ay AR, Acknowledgement Receipt, abay kakailanganin na po ninyong dumulog sa korte. Usapang Legal. Ay, attorney, sinong kakasuhan ko dito? Wala naman akong kakilala. Wala na naman akong mahanap. Yan ngayon ang problema mo. Kaya kapag ka po kayo ay may transaksyon, napakahalaga po na magpirmahan kaagad ng dokumento. Sabi nga kaliwaan tayo. Dahil syempre, kailangan din nating pangalagaan ang ating investment. Usapang Legal. Ngayon, ano ang isasampa mong kaso? Pwede kang mag-file ng civil case for specific performance para naman sa execution ng deed of sale or judicial confirmation of sale. Yan. So, ito po, uutusan ng korte ang pag-i-execute ng mga heirs ng seller o kaya ay magbibigay siya ng court order na pwedeng i-register sa Registry of Deeds. Ngayon, ang tanong, attorney, paano yan? Sino nga ang pipirma? Yan po at iba pa ang ating tatalakayin sa atin pong pagbabalik. Usapang Legal. Pero bago po yan, again, sabi ko po sa inyo, meron pang mananalo ng 500 pesos, meron ng mananalo ng 500 pesos ngayon at pagkatapos isa pa ang mananalo later. So, magandang gabi po sa inyo. Magandang gabi po. Ano pong pangalan nila, ma'am? Ako po si Maria Saibal Arevalo. Oy, taga saan po kayo? Taga Paranaque po. Saan kayo sa Paranaque, ma'am? Sa Lopez po. Malapit lang, may mga kilala akong Arevalo dyan malapit lang sa inyo. Baka mga kamag-anak niyo yun. Opo. Ito bang Saibel na pangalan? Saibel po, ma'am, ano? Opo, Saibel po. Ito bang Saibel ay nakuha sa krimen na cyber libel? Joke lang, ma'am. Di ba merong kasong cyber libel? For short is Saibel. Joke lang, ma'am. Anyway, ma'am, kahapon po ay nag-celebrate ng 87th anniversary ang pinakamatandang radio station sa buong Pilipinas. Ano pong radio station ito? DZRA. Okay, nanalo po kayo ng 500 pesos. Congratulations po sa inyo, Miss Cyber Libel. Hindi, Miss Saibel Arevalo. Ang ganda ng pangalan, ano? Maraming salamat po at congratulations and happy anniversary. Kayo pong mga nanunood, nakikinig sa atin, ang dahilan kung bakit nananatili tayong number 1. Usapang Legal. Ayan. Ang saya, no? Ang cute ng pangalan niya Saibel. Short for Cyber Libel. But anyway, sasagutin po natin yan, yung question kanina. Kung paano ba ang solusyon, no, na maipalipat ang titulo ng property na matagal na ninyong nabili pero wala kayong kopya ng deed of sale at hindi nyo na rin mahanap ang seller at hindi nyo na rin mahanap ang kanilang mga kamag-anak, no? Marami pong ganyang sitwasyon, ha? Kaya feel free to share our discussion tonight, no? Ang ating link po ay either ang DZRH TV DZRH News Television YouTube page o kaya naman po ang ating DZRH News at DZRH News Television Facebook Live tonight. Magbabalik pa po tayo. Ilan po muna mga paalala. Diyan lamang po kayo. Kayo'y nakikinig sa Usapang Legal kasama si Attorney Rina Seco. Kalafagton, amoy nakaka-joyful.
Falcon, amoy nakaka-joyful. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya. Wow. White Rose. White Rose Papaya. Wow. White Rose. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Ang galing-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato ng kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo. Tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. Falcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Kala Falcon, amoy nakaka-joyful. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Samahan niyo po ako hanggang 7:30 ng gabi. DZRH Usapang Liga. Magandang gabi Pilipinas, Metro and Mega Manila, nas extension sa DZRH at RHD. Naray si Bayan. At Kisses Habsong. Para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Ngayong ika-87 taon ang kauna-unahang himpilan ng radyo sa Pilipinas, ang DZRH, patuloy pa rin magbabalita, magseserbisyo at magbibigay pag-asa sa iba't ibang sulok ng bansa. 1994 nga nang inilunsad ang One Nation, One Station sa inisyatibo ni MBC Media Group Chairman Mr. Fred J. Elizalde. Naabot ang nasa 97% ng populasyon sa Pilipinas gamit ang nationwide satellite broadcast. Patunay ang 20 relay stations mula Luzon, Visayas at Mindanao sa patuloy na dedikasyon ng DZRH sa loob ng maraming dekada. then that is my end. Tumutok sa pinaka-importanteng paglilitis ng impeachment court ngayong taon. The Impeachment Trial of Vice President Sara Duterte. A DZRH Special Coverage.
kasabay ng mga hamon at pagbabago sa paglipas ng panahon, nananatiling tapat ang DZRH sa paghahatid ng serbisyo sa publiko. Mas pinalawak ang pagpapaabot ng balita at impormasyon, hindi lang sa radyo, kasama na rin ang telebisyon, live streaming at social media para ihatid ang mga kwentong makabuluhan at napapanahon saan ka man naroroon. Mula noon hanggang ngayon, mananatiling kaagapay mo ang DZRH, naninindigan sa paghatid ng katotohanan at sa paglaban sa patuloy na pagkalat ng disinformasyon at sa pagyakap sa makabagong teknolohiya at sa patuloy na pagsulat ng kasaysayan, mananatiling kasama mo ang DZRH saan ka man sa mundo. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Irina Seco, Usapang Legal. Ano ba yun? Wala na palang oras. But anyway, sisikapin ko po na maipaliwanag ng kahit maiksi lamang Gilbert na bumabati ng happy birthday kay Lakay Deo at bumabati din ng happy anniversary. Thank you very much po At syempre pa yung mga hindi ko nabati, pasensya na kayo. Sa susunod na pagkakataon na lamang po But anyway, ipagpatuloy po natin ang ating talakayan. Kung wala na po talagang kamag-anak, maaari po kasi na magamit pa rin ninyo. Hindi po ibig sabihin wala ng bisa yung bentahan. Ang maaari pong ninyong gawin ay dumulog po kayo sa korte for specific performance at ang korte po mismo ang siyang magsasabi, ang mag-uutos o mag-a-appoint ng sino mang mag-aasikaso para mag-execute ng registrable document. Pero usually ang nangyayari po dito, halimbawa napatunayan na namatay na yung seller, ay in the form of ang mangyayari parang merong settlement of estate pagkatapos mag-a-appoint mag-a-appoint ng administrator na siyang magsisettle ng estate at mag-execute ng deed of sale or registrable document para sa inyo. Medyo magastos or mas magastos, pero at least meron po kayong pagkakataon na iparehistro or ilipat ang registration or ang titulo ng property sa inyong pangalan. Usapang Legal. Diba? Kaya again, yun pong resibo ng amilyar, mahalaga po yun, yung acknowledgement receipt, yung copy ng tax declaration, gayon din po yung acknowledgement receipt na banggit ko na, syempre yung kopya ng title. Ay paano kung, attorney, nawala na yung title Yun lang. Diba? Yun lang. Sino nakawalan title? Kaya halimbawa ikaw ang nakabili, tapos ikaw ang nakawala na, mag-execute ka ng affidavit of loss, magkakaroon pa ng ibang kaso. Ano ba yun? Ang dami-dami namang kaso. Ganun talaga. Kasi hindi ka makaka-move forward without legal order from the court. Usapang Legal. Lahat ito nakadepende kapag ganitong sitwasyon. Nakadepende sa korte. Kaya kailangan maagap ka din. So it's best na mag-engage na po kayo ng serbisyo ng pinagkakatiwalaan ninyong abogado. At personal po kayo na makipag-usap para maipaliwanag sa inyo or maipaliwanag ninyo ng tama, ng factual, yung sitwasyon at mapaliwanagan din kayo sa mga hakbang na inyong gagawin para yung goal ninyo na maipalipat ang titulo ng property sa inyong pangalan ay maisakatuparan. Usapang Legal. As mentioned earlier, may isa pa pong mananalo ng 500 pesos. Bahagi pa rin po ng ating 87th anniversary celebration. Kaya again, dalawa po ang winners natin tonight.
may nanalo na naman. Oh, sabi niya, tama ba yung paldo? Pumaldo na naman. Kung ano natututunan ko eh. May pumaldo na naman ng 500 pesos. At nakakatuwa. Bakit kanyo? Dahil medyo may kalayuan ang winner natin tonight. Magandang gabi po sa inyo. Magandang gabi po. Kayo po ay si Ma'am Donabel Cañedo po. Donabel Cañedo. Taga saan po kayo, ma'am? Taga Ipasugong Bukidnon po. Sa Bukidnon pa. Kumusta po ang panahon dyan, ma'am? Kanina, umulan po kanina. Pero hindi naman ganun kalakasan, ano? Hindi naman po. Pero at least ang ating mga pananim ay nadiligan na kahit paano kasi nitong mga nagdaang araw, no, bago pa yung bagyo ay napakainit ng panahon. Ano po? Mga po. Oh. So ma'am, bilang kayo ay isa sa nanalo tonight, hindi pa nananalo pala. Mananalo pa lang. Kung masasagutin niyo ang napakahirap na tanong, pang-ilang anibersaryo na po ng DZRH, ang kauna-unahang radio station, kahapon? Wala. Kahapon lang, nag-87th year lang ho kami. Hindi ko po alam. Ano po ang nag-celebrate ng 87th anniversary kahapon? Ang DZRH po. Okay. At least nakuha na din. Anyway, congratulations. Nanalo po kayo ng 500 pesos tonight. Hello, ma'am. Nabala na. Iniwan na tayo. Anyway, congratulations po at magandang gabi po sa lahat ng mga taga Bukidnon. But anyway, nakasama niyo po tonight ang Panyera ng Bayan, Attorney Rina Seco. Siyempre pa binabati po ko po kayong lahat ng happy 87th anniversary sa ating lahat. Sana po ay hindi matapos sa ating 87th anniversary ang panonood, pakikinig niyo sa DZRH at magpatuloy pa kayong nakasuporta sa atin. Yan. At siyempre, susiklian po yan ng DZRH ng matapat na serbisyo na aayon sa standards na isang tapat na serbisyo sa pagbabalita at syempre pa iba pang mga serbisyo na ibinibigay ng DZRH. Kasama ko pa sa kabilang side, Jeric Barreto at syempre pagpupugay, no? Sa lahat ng mga technicians, mga engineers na gumagawa ng paraan para manatili kami sa ere, literally. Pagpupugay po sa inyo. At syempre pa, lahat po ng mga ng pamunuan ng DZRH, Manila Broadcasting Company at syempre pa yung mga sponsors natin at syempre kayo, mga listeners. Ako pa ang Panyera ng Bayan, Attorney Rina Seco para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sumainyo ang mga dagdag kaalaman sa batas. Hatid ng Panyera ng Bayan. Attorney Rina Seco sa Usapang Legal. Usapang Legal. Ang oras na yan ay hatid sa inyo na. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain